Hello mga kalonger. Meron po tayong bisitang pangdangal ngayon mga kalonger. Ito po si Sir Ibon Ebong. Ayan, magandang hapon po mga kalongher. Ako po si Kaebong ng Ebong Lop TV, taga Palit, Pampanga po. Maraming salamat kay Idol Bench sa pagpapatuloy niya sa kanyang lop kahit hindi po ako sikat. Ayun, thank you Sir Bench. Ayan mga kalonger. So bumisita sa atin si Idol Ibon Ebong. Mukhang meron pong pinaghandaan si Idol. So ito po yung nakalatag niyang sinulat. So hindi ko po alam kung ano yung mga nakasulat dito. Magkakaroon po tayo ng question and answer portion mga kalonger. So yan, papakita natin, bubuksan natin isa-isa. Tingnan natin mga kalonger. So umpisa na po tayo. Alright. So para mas makilala natin si Idol Bench, meron tayong pin-prepare na mga tanong. Mukhang mahirapon mga kalonger. Ayan, so sasagutin na ni Sir Bench, tapos ako din pwede ko sagutin kung kaya ko namang magdagdag sa sarili kong opinion. Pero syempre, interesado tayo doon sa sagot ni Idol, no? So ito naman hindi mahihirap na tanong, parang ano lang tayo, katuwaan lang. Parang naka-boy abunda tayo. May mga prepare na nakatupig question, no? Ayan, so kukuha si Sir Bench ng isa, tapos babasahin niya, tapos siya sasagot. O sige, Sir Bench. Isahan na natin, no? O sige. Ano kaya to? Mid-toss o low fly? Depende. Siguro kung busy kang tao, o para sa akin ba to? Sa akin, no? Oo, sa inyo. Sa akin, mid-toss. Kasi meron, pag ang ibon mo ay edad na 8 months pataas, tamad na lumipad dyan. Oh. Kasi nga, ang gusto niyan, namamaris na yan. Okay. Kung magkasama yung hen at cock mo, at may kapares yan, hindi na gaano lilipad ibon mo. Gusto niya, lagi niya katabi yung asawa niya. Kaya sa pala. loob. So, kailangan ang mid-toss. Okay, okay. Ayun. May natutunan tayo dun, ah. Kasi mga ibon ko, 8 to 10 months, eh. Back spurt o B-pert. Oh, So, may advantage at disadvantage. okay. O, sa B-pert, okay lang din. So, malayong mangitlog yung mga ibon mo. No? Oh, Pag naka-B-pert lang, no? okay. Pag naka-back spurt ka, sa bagay, back spurt lang pala, no? Oo. So, mas maganda yung back spurt. Ngayon, yung B-pert din, kung malaki naman yung niya, pagkabi niya sa huran, so mamomonitor mo naman din yung tayo ng ibon. Okay. Kaya lang, ang problema minsan, kagaya nung pag back spurt lang, hindi siya close, wala siyang pintuan, hindi mo gaanong mamomonitor yung lugar niya. Kasi meron yan, may territorial, kahit saan siya pumunta, kaya niyang paalisin. Okay. Unless kung dominante, yung ibon mo, hindi niya kayang paalisin din. So, mamomonitor mo yung pupo ng ibon mo. Pero pag palipat-lipat yan, hindi mo pwedeng i-monitor. Pero kung may pintuan yan, gusto mong i-monitor yung pupo nila, sa gabi, i-close mo lahat. I-close mo lahat yung pinto nila, then pagkagising mo ng umaga, silip lang. So alam mo kung sino yung kailangan ng ganito, okay pala si ganito, kulang ng ganito, yun ang importante. Yung pala, monitoring ng mga poop nila. Yes. So, maganda pa rin yung may advantage at disadvantage. Yung nga, pag yung may pinto, siyempre, screen yung nila, tulugan nila. So, nakakaupo, pwedeng magdalawa sila doon, madaling mag-itlog. Yun lang disadvantage doon.
Pero sa akin naman, ginawa ko din ganyan. Pagkarera na, hindi na. Hindi na sila naging itlog. Okay. Pagod na ibon eh. Oh. Maliban na lang, bibigyan mo sila ng paso. Ah, Mapupersa talagang iitlog yan. mm. So ako yung Pupugan. sa motivation, Mm. depende rin sa ibon ko. Okay, okay. Alright. Next. Dami nito ah. Sulit na sulit yung bisita natin kay Sir. Inbreed o crossbreed? Mm. Yung experience ko, pangkarera ba? O Ah, maganda yung line breed yung sa akin. okay. Pwede rin yung crossbreed. Depende pag nag-match ang pairing. Basta alam mo, ang binibreed mo, galing sa magandang winning bloodline, magandang bloodline. So, yung inbreed, nag-try na rin ako, pwede naman. Pero, yung iba kasi, yun nga, pag inbreed, medyo meron na lumalabas talaga, hindi natin maiiwasan yung nagkaka-small size. Okay. Tapos pag talagang malapot ang dugo, parang nagiging mahina Mm. pagdating sa liparan. Pero nag-try akong maglipad ng inbreed, yung na-breed ko, dumulo naman. Okay naman. Oh. Pero sa mga panlaban talaga, yung mga line breed, halos, Okay, line breed. yung kamag-anak, yung tita, Oo. tito, ganyan. Kasi ang line breed, yung lolo, anak, apo, kapu-apuhan, di ba? Diretsong ganun eh. Crossbreed din, pag gusto mong ibang lahi, ako magta-try ako, crossbreed. Okay lang din naman eh, pag lalo na nag-match yung pair mo, doon ka makakakuha minsan na nananalo eh. Oh. Okay. Next. Ito po, mga surprise na tanong to ha. Mahirap ba? SDR, babae o lalaki? So, ang sagot ko dyan, depende na naman. Oh. Kasi meron akong nananalo, lalaki at babae. So, wala sa lalaki, wala sa babae. So, meron naman, kaya sinabi kong depende, meron akong breeder, pag sila yung pinagpares mo, babae lang ang magaling. Mm. Kaya may depende. Oh. So, yung lang parisan na yon, pag pinagpares mo, ang lalaki, sasakay ng dulo, hindi uuwi. Yung mga hen, sila yung umuuwi. Mm. Pag biniyak mo naman siya, Oo. cock and hen, okay naman. So, kaya nasabi kong depende, yung pairing kong yon, Oo. yun ang naglalabas na magaling yung hen. Okay. So, meron tayong mga parisan na magaling yung hen, magaling yung cock sa nagiging anak nila. So, nachichempo yung parisan lang na yon. Pero, halos naman, babae, alin ba yung ano rito, yung question, yung Babae o lalaki? ang magaling o gusto yung mong ikarera? Gusto mong ikarera sa South. Sa akin, parehas lang eh. Parehas lang. Oo. Okay. Hindi kasi ako mahilig Hindi sa... particular na Oo. North, lalaki, South, babae. Oo. Ganun. Sa... Kasi parang balance eh. Oo. Yung mga nanalo ko, minsan, puros lalaki. Minsan, puros babae. Ganyan. Pero yung huling nagabiar natin, kak. Oh. Oo. Last South ko, 3 yung complete clock ko, hen lahat. Pero may kasama silang umuwi din ng tawid dagat, may kak din. Oo. Kaya lang yung complete clock, hen lahat. Oo. Kasama din si Pato 1K. Mm. Ayun. Kaya, depende. No? Depende. Okay. So, pwede kak and hen din. Sarap mag-vlog dito kasi si Sir Benz yung nagsasalita. Natural or synthetic na gamot. Mm. So, meron kasing pag natural, okay lang din.
Pero minsan kasi, kailangan din ng synthetic. Okay. So, combine. Combine. Okay. Combine. Hindi kasi meron sakit, hindi kaya ng natural. Natural. Like yung mga herbal. Lalo Meron na sakit. pag-agarang lunas ang kailangan mo, Oo. mabilisan. So, kailangan din ng both Okay. Okay. combine. Yun Alright. po. Dami nating natutunan. Kaya boy, abunda po tayo. Sino ang nagturo sa yung magkalapati? So, 6 years old pa lang ako. May kalapati na ako. Oh. Talagang pinanganak na po tayong talagang pet lover, animal lover Oh. talaga. Talagang baga passion po natin talaga yung mga pets. Talagang magkwento ko lang po, 6 years old pa lang ako, meron na akong manok. Mm. Tatay ko kasi, marami panabong na manok. Mm. So, nag-a-abroad yan, ako na yung nag-aalaga sa mga manok niya. So, meron na akong manok, mga kalongyer. Okay. Meron na akong mga alagang pato. Meron akong kalapati. Kaya lang, konting dagdag, kwento. Si tatay nun, ayaw niya yung mga kalapati. Siyempre, maloloko yung pag-aaral mo, ganun. Oh. Tinatago ko yung mga kalapati ko. Pag nakita niya, pinamimigay niya. Ako naman tong matigas ang ulo, hahanap uli na naman ng kalapati. Hanggang naging free na tayong mag-alaga nung grade 6 na ako. So, tuloy-tuloy na yon. Talagang, So dito lang yan mga ka-Ebong, yung revelation ni opo, Idol Bench. passion talaga natin, mga kalongger. So, next question. Sariling line o imported? So, meron po tayong sariling line, meron mga imported din. Siyempre, magta-try po tayo ng imported din. Lahat naman, sino naman ayaw ng imported? So, mula nagkalapati ako, nag-try na ako ng imported. So, share ko lang po mga kalongger yung experience ko sa mga imported. Oo. Pag imported ang ginamit ko, nahihirapan akong dumulo. Sasakay ng dulo, hindi ko napapauwi. Imported to imported yan. So, trinay kong i-infuse sa mga bloodline ko. So, tumira yung mga anak. Mas magaling yung magiging apo pa. Oh, yes. Yan po yung experience ko kasi kanya-kanya po tayong Siguro meron din naman na kahit imported to imported, kung talagang nag-match yung bloodline, Oh. mananalo din. So, sabi ko nga, yung depende sa kung nag-match yung genes. Kaya po naglalabas ng... Hindi naman exact science ang pagkakalapati. Mahiwaga. Mahiwaga ang pagkakalapati. Minsan yung ayaw mo, yun ang nananalo, yun ang natitira. Low fly, umaga o hapon, masisira ako dito. Kasi po mga kalongger, yun talaga, umaga at hapon. Pag derby na, hanggat maaari, umaga, tanghali, hapon. Pero pag malayo na ako, lalo na't pag tawid dagat na, so sa akin, 500 plus kilometers na, more on pahinga na ako sa ibon. Ganun ako sa Pero itong umaga at hapon, hindi ko nasusunod dahil nga, minsan busy tayo. Kagaya ngayon, nakita mo naman, ikaw na lang ang alam mo na, yung kasagutan sa yung time po natin, minsan wala tayo sa bahay. Yung sistema talagang sinusunod natin, hindi natin nasusunod. Pero pag talaga lalo na derby na, first lap, second lap, kung kaya mo yung tanghali ang importante doon. Tanghali. Para mas lumakas ang resistensya ng ibon natin, yung baga ng ibon natin. Mas pinalalakas. Tama. Pag nag-midtos kasi ako ng papuntang south, tanghali na ako lumulubas. Pero pag umpisa pa lang ng self-training, hanggat maaari yung pasikat pa lang ang araw yun. Lalo na unang toss mo. Kasi bibigyan mo muna ng daan yung mga warrior mo. Pag kasi tanghali ka tapos may naligaw, hindi pa ganun kalakas ang resistensya ng ibon, mahihirapan. So, kailangan yung umaga. Okay, pag midtos. Pag pag
self-training muna. Pero pag mid-toss, iba yung mid-toss eh. Ang tinatawag natin mid-toss, yung sa talagang lapping na eh. Derby na Okay, eh. derby na. Oo. Sa, ang mid-toss ko po mga kalonger, hanggat maaari, Martes, Huwebes. Okay. Eh ngayon, masisipag yung mga tropa natin. Pinasasabay ko na lang ibon ko. Dati kasi, ako yung nagtotos, hindi ko nakikitang dumarating mga ibon ko. Pag uwi ko, andyan na ibon ko. Mm. So ngayon, masisipag yung mga tropa, pinasasabay ko na lang. Okay. Marami-rami pa, kalahati pa. Kalahati pa mga kalonger. Oh. Nag-enjoy ba kayo, Sir Bench? Okay naman po. Kailan ka huling nag-love visit? Kailan ba? Sino bang love visit kong huli? Matagal na ako nag-love visit eh. Yung pinakahuli si paring Abner. Sabay blinag ko. Abner, anong pangalan niya? Abner Carion. Dito sa Lalamdike, sa Porac. Oh. Yun ang pinaka nag-vlog ako doon. Nung nanalo siya ng third overall sa TGRC yata yun. Matagal-tagal na. Matagal-tagal Taon na na sir. rin. Taon na. Yun nga, kaya po di na ako nakagala. Yun, na-aksidente ako. Nag-slide lang ako dyan, oh. Pababa lang sa hagdan po, mga kalonger. So, naoperan po yung tuhod natin. So, matagal po ako nakahimlay. Nakahiga sa kwarto. Akala ko nga nun, parang nagpagamot lang kayo dahil matagal na yung sakit nyo na yun. Yung pala, Biyak po yung kneecap ko. Talagang linagyan ng bakal. So, matagal din tayo nagpagaling. 2 months straight po, hindi ko nakita yung mga alaga ko. Parang lalo ako nangihina. Oh, pero pagbalik nyo, nagpanalo pa agad. Ano? Oo, yun. Grabe si Sir Bench. Kahit paano po mga kalonger, pumapalo naman yung ano natin. Bloodline at performance talaga. Pasyal kayo dito para makita nyo yung Breeding. Big cross small, big cross big, small cross small. Doon tayo sa big cross small. big cross small. Okay. So magiging lalabas nun, medium. Medium. Okay. Meron din madalang na malaki, may maliit. More on medium na sila nun. Off color or wild type? Mahilig din ako sa off color eh. Kaya lang yung ang agad maaari yung grisel na maitim ang pakpak, yung hindi tistisin. Okay, oo. Matibay yun, matibay. So sa ano, yung pakpak nila hindi nasisira. Okay, last. 5. Paboritong ibon, linyada, Japan. Yun! Japan, O, yung mga Japan. may Japan dyan. Alam Oh, na. kasi po mga kalonger, yung mga halos nanalo ko, lalo na nung unang karera ko, Japan, Japan, puro po Japan. So, ang pinaka-baseline natin dito, Japan, mga kalonger. So, magpapasok tayo ibang linyada, cross din sa Japan. Yun. Kaya, paboritong linyada, Maganap na kayo ng Japan. Japan, Japan. Yan. Yan. Kaya sa ending ni Sir Bench. Oh, pwede po kayo sumali sa palaro natin. 50 pesos lang po ang taya, mga kalonger. Protein o carbo, kailangan parehas. Okay. Ihuli natin to. Huli yung isa. Joke yung isa. Ayan. Feeding umaga o hapon, parehas po. Hindi siya Umaga. one day eat. Hindi ako one day eat. Pwede yon kung nagtitipid ka ng oras, kung busy ka. Okay. Sa pagkain, hindi ka naman nagtitipid, dinadagdagan mo rin eh. Oh, Di ba? madami. Oo. One day eat ka, pero dadagdagan mo din. Oo. So sa oras, yung kung busy tao ka, so pwede yung one day eat. Pero palagay ko pag sa karera na, para sa akin parang kulang ang one day eat. Yung cycle kasi nung Oo. digestion. Pero kanya-kanya po tayong experience. Yung mga iba kasi, one day eat lang sila. Tapos nananalo naman sila. Oo. Yun pong para sa akin, pag karera na, mas gusto ko yung umaga at hapon talaga. Okay. Kasi, Kanya-kanya naman. paano mo ibabawi ang ibon?
kung one day eat ka. Kasi, siyempre, andyan yung nakakarera ka na, medyo hindi mo mabawi yung ibon. Bibigyan mo ng parang, merienda ka. No? Oo. Bago pakainin, after mo pakainin umaga, isang tanghali, ako ginagawa ko to. Oo. Bibigyan ko ng mga sticky-sticky. Oo. Parang merienda, para mabilis makabawi yung ibon. Oo. Siyempre, kung one day eat ka, paano mo mababawi yung... Yung interval kasi nung pagpapakain, di ba? ninipis yung ibon nun eh. Oo. Yung iba nga sa tao Hindi natin nga, mahahabol yung gusto diba? natin, di ba? Kaya, Oo. para sa akin po, yun yung... kanya-kanya naman, opinion. Kanya-kanya po. Opinion lang Hindi yan. ko po inaano yung mga nagwa-one day eat, ha? Sila po nananalo doon. So, hiyang nila yung gano'n. Oo. Ayun. Yan. Second to the last. Pulling or derby? Sa derby ako eh. Naka-focus ako sa derby. Pero ngayon, Yun. so kailangan mga kalongya kasi ang daming ano ngayon eh, pa-premyo sa Paganda na ng paganda. Apakalapit lang, Sa may club. premyong motor. So, gusto mo Tama. rin ma-experience yung manalo sa pulling-pulling Oo. din. So, ngayon, sakto yung tanong mo, Idol eh. Ah. Nag-set ako ngayon, yung mga speedbird ko, nagsisimula na akong mag-set uli ngayon. So, try kong mag-set 5 pairs. Wow, exciting. Tapos, eto pa mga kalonger, yung bakit 5 pairs? Madami na yon kung speedbird lang hinahanap mo. Kasi, meron kasi mga tayong mga customer, nagtatanong, Idol, meron ka bang speedbird? So, sasagot ko, wala eh. Kasi ang mga ibon ko, pag sa malapitan, wala kang chance. So, meron mga ilan-ilan, kasi sa breeding natin, kahit sabihin natin long distance parehas, may lalabas at lalabas din na speedbird. Mabilis. So, madalang po yun. Kasi ang breed mo talaga, mga pang long Okay. distance. Okay. Pero may lumalabas din na ganun. Okay. So, yun yung minsan pinagpupuling ko yon. Pero nanalo naman. Oo. So, kung gusto mo talaga ng pulling, yung pang-sprint. Mag-breed kang pang-sprint. Halimbawa, ang pang-sprint hanggang 150 to 200 kilometers lang. Then, after nun, stop. Okay. Ganyan ang style ngayon eh. May laban naman sa kabila. Ilaban mo na naman sa kabila. Pulling, Basta pulling ganun, na lang. panay Oo. pulling lang, ganun sukat lang, atras. Pag lampas ng 200, atras. At least kung manalo, meron kang pang-sustain. Pang-entry Oo. sa pagdating ng derby. Oo. Tama naman yung sinasabi ng iba natin kapwa pansier, yun. Importante rin ngayon yung pulling. So gusto mong kumuha ng pang pusta sa derby, kunin mo sa pulling. Tsaka nagpapa-excite. Diba? Oo. Habang bago derby, sa training pa lang, may excitement. Yun nga, dahil nga yun, may mga nagtatanong din sa atin ng mga speedbird. So simula po ngayon, magbe-breed na rin ako ng speedbird. Meron po tayong mga nakatabi na dati ng mga speedbird. Hindi ko na, ginawa ko dating mga pang-sitter na lang eh. So ngayon, itutuloy ko na po yung breeding nila. Abangan nyo yan. Abangan nyo yung mga darating na i-breed ni Pero mga kaloger, ito ako muna ang susubok. Yun. Bago ko mapatunayan na yung breed ko, na speedbird po, ako muna ang magpapatunay kung tama nga yung na-breed ko. Siyempre. So abangan nyo po mga kalonger. Ayun. At panghuling tanong. Panghuling tanong, eto na. Kailan ka huling nag-give birth? Dami eh. Dami tayong nabibigyan na ibon na minsan hindi naman natin napapakita sa... Pero kagaya ngayon mga kalonger, mukhang mauulit na naman. So ngayon, Ngayon. sino kaya? Sino kaya ang mabibigyan ng bagong GV mga kalonger? Napakasarap naman ng tanong na yun. Grabe. Ayan mga kalongero. Tayo po, gusto ko rin mag-share
para masubukan nyo rin yung Linyadang Long Hair TV, then season line, para kayo na mismo po magpatunay kung totoo nga ang mga linyada natin. Kinikilabutan ako mga kaebong. So, yun mga kalongger. So, ito ata yung last ngayon. Yun! O baka hindi pa last to. At marami pa tayong mabibiyayaan na makakabuan natin pansier mga kalongger. O yan po, yung Napakaganda napakasaya naman ng Yes! pakulo ni Sir Ebong. Ito, nag-enjoy ako. Hindi ko inaasahan yun yung huling tanong mga kaebong. Ito mga kalongger. Nag-enjoy ako sa first time kong ma-interview, ma-vlog na may ganito. May Boy Boy Abunda. Abuda. So, kakaiba yung naisip ni Sir Ebong. So, Ayan. nag-enjoy po ako. Question and answer. Parang nasa TV rin ako ngayon, nasa showbiz. Yan, maraming salamat po sa mga magagandang tanong. Ayan, at so ngayon, gusto kong pasalamatan si Idol Bench Season, aka Long Hair TV, sa kanyang sa aking first interview sa kanya at Lop Visit. At syempre, hindi pa ito yung uli, no? At magkakaroon pa tayo ng mga succeeding vlogs kay Sir Bench kung papala rin sa kanyang available time, no? So mabait naman si Sir Bench eh. Ayun. Thank you very much, Sir Bench. Thank you po. Ayun. So solid talaga si Sir Bench. Hindi lang ako nag-Lop Visit dito, pumunta, nag-video. Talagang mahaba yung pag-uusap namin, halos isang buong araw. Kaya yung oras na yun mahalaga kay Sir Bench. Kaya nagpapasalamat ako kay Sir Bench at sino ba naman ako? Hindi naman ako sikat. Papakita natin yung mga warriors natin, mga breeder natin kay Sir Ebong. Tapos siyempre, yung promise natin. Ayun. Yes! Hello mga kalongger. Ayan po, papakita natin kay Idol Ebong yung mga breeder natin. Sir, pasok po. Thank you po, Sir Bench. Yan, silip-silip ka muna sa mga natin. Pasensya na, medyo madumi dahil walang tigil yung ulan eh. So, ito yung mga stocks natin. Mga hen. Tsaka dito, hen din. Tapos dito, puro kak. Ayan po, crowded na sila oh. Kaya pag binubuksan ko yung tolda, so may extension sa labas. Meron pa pala doon. Open natin. Kak ito, tas ito, Sir Bench, hen. Ayun o, dihila. Galing o. Pero hindi po sila nakakawala. Hindi. Pero dyan dati ako kumakarera. Dyan, ito yung pinaka-lop ko dati. Doon sila pumapasok. De, puro detalye yan Galing. Hindi na mo yun Pati pala doon o. Oh. Yung trapdoor niya o. Dihila dito. Para hindi sila crowded. Pag pinapakain namin, ayan, sinasarado ko to. Para lahat makakain. Ayan, may nagitlog pala doon May pugad eh. Binigyan ng pugad ni Kiyo. Siguro, pwedeng mag-fertile to. Meron pang isang kak dito na hindi ko natanggal. Yung anak nung kay Idol Reggie. Nandyan pa, may isang kak pa. Pag na-tsempo, yun ang naging asawa niya, pwedeng mag-fertile yung itlog ng nasa baba. Yan, tapos papakita ko sa iyo ito si Dagol. Ayan. Yan, lap champion ng Tacloban si Dagol mga kalongger. Grabe, laki Sir Bench. Napakalaking ibon. Ang laki. Kumbaga sa wrestler, Batista. Yan, tama. Grabe. Ganda. Tapos inbreed, Jabako. Yan po mag-ama yan, Idol. Ito. Sir Bench, iba yung kulay nito. Para siyang abo. Pero parang umiilaw yung umiilaw yung kulay. May kasi to yung alam mo yung Jabako? Japan, Mabaya, Kokok. Yun pala yun.
So, Eh, tatlong karga. Pambihira. Yun na lahat yung the best So, inimbreed ko kay sa tatay niya. Ito yung tatay, anak yun. Ano ba to, Sir Benz? Bagong salang? May itlog na, anak niya yun doon. Yun. Siniter mo. Yung red bar. Oo. So, ayan mga kalongger, pinakilala lang natin kay Idol Ebong yung ilan sa mga breeder natin. So, ngayon, yung pinaka-final, siyempre, yung GB natin, papakita na natin kay Idol. Let's mga kalongger. Hello mga kalongger, ayan po, papakita na po natin yung GB natin kay Sir Ebong. So, okay, kunin mo muna yun, pakita mo yung tatay ni anak ni Pato. Ayan sir, si anak ni Pato, Pato Dikit ang tawag namin dito. Yung tatay niya kasi may panlagoy, ito naman, dikit ang dalawang paa. Oo nga. No? Ay, dalawang daliri. So, ayan, magkabila po. Ayan, Kakaiba, Kaya no? tinawag namin Pato Dikit. So, yung nanay, yung pinakita ko kanina, Oo. Stitch Pato rin. Na anak ni Pato 1K, grabe din ang pakpak niya, sir. Tingnan mo yung pakpak. Ay, grabe. Wow. Tawag mo kay Sir yung ibon. Yan, South na South, Ay, sir. grabe. Pangit pa ba to, Sir Benz? Ang bihira. Grabe yung pakpak, guys. Kung maayos lang to, Sobrang lapad na. ang lapad ng mga pakpak. Ay, grabe. Ang haba nito, Sir Benz. Ano po ba to? Kak o hen? Kak yan. Yung hen, kaya di ba nakita mo yung pinaris ko, small size. Oo. Dahil big size yan. Oh. Ngayon yung anak niyan, Idol, yung isa, reserve kay Sir Emil, nasa ibang bansa po. So yung isa, yung mapupunta sa'yo. Alam ko kay gusto ni Sir Emil hen, yung possible kak ang kunin mo. Ayan, bali 75% Pato Japan, 25% Stitch Lupit. Ay, grabe. May lupit na tayo. Kak, no, sir? Opo. Yung lolo niya, direct kay paring Jancy Isip. Naku, idol natin yun. Naku. Kahit pala dito sa Mabalacat, makakakita tayo ng Solid din ang Jancy. pakpak, sir. Solid, oh. Oo nga po. Palagay ko nagmana dito sa tatay Tatay niya. niya, oh. Ay, grabe. ito naman nawakan. Naku. Parang yung laki, no? Makukuha sa tatay. Oo. Bata pa to, sir, no? Bata pa yan. May git May git 1 month. 1 month. May git 1 month. Naku po. Sir Benz, maraming salamat po. Di ko alam paano ako makakaganti sa inyo. Pero, balang araw, Sir Benz. Salamat po. Salamat din, sir. Please, nakapasyal ka sa loob ko at dito sa breederan ko. Maraming salamat po sa pagpasyal sa ating loob. Thank you very much. Thank you so much. Thank you po.